Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Grabe, lumalim na at talagang seryoso na si Senator Panfilo Lacson dito sa pag-atake niya kay Alan Cayetano. Dahil nauna nga ito si Cayetano mga ka-Wonder na inatake yung kanyang salin, yung kanyang credibility mga ka-Wonder, no? Itong credibility ni Senator Lacson. Sabi nga ni Senator Lacson, malinis siya. Wala nga siyang pork barrel eh. No, kaya wala kang may pipintas sa kanya. Kaya marapat lang na siya yung humawak ng blue ribbon. Kaso nga lang ito si Alan Cayetano, kung sino-sino binabanggit. Kapag nagsasalita niya sa Senado, mga ka-Wonder, kung sino-sino na binabanggit niyan. At meron pa siyang binanggit ngayon, sinasabi niya sa Pangulo na hindi pag-aari ang Pilipinas. Kung ano na yung nasasabi niya, siguro dahil alam niya, mga ka-Wonder, na talagang hindi siya titigilan ni Lacson. No? Ngayon, meron bagong na-discovery. Ano yun? Bagong yun. Bago yun mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. I-click niyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon. Marami po salamat. So may na bagong na-discovery. Sabi nga ni Lacson, hindi niya na ito dadaanin dyan sa pagdinig sa Senado. Ito po yung video mga ka-Wonder para may basihan tayo. Ito na, ipapa-ombudsman ni Senator Ping Lacson ang mga nakalap na ebidensya sa mga infrastructure projects sa Taguig. Umabot na raw kasi sa mahigit 3 bilyong piso ang halaga ng umano'y anomalya sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kung may shoot sa balde, may shoot sa kaldero. Yan ang banat ni Senator Ping Lacson sa pag-usad ng investigasyon niya sa umano'y ghost infrastructure project sa Taguig. Ang baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mas dumarami na raw ang nakukuha nila ngayong ebidensya, pati na ang mga umano'y bagman na sangkot dito. Posibleng higit 1 tao pa raw ang dawit ayon sa mga informant at posibleng testigo. Inilantad ni Lacson na lumitaw ang tig 100 million pesos each na 3 slow protection projects sa syudad. Detalye ito sa ngayon. Dahil dito, umabot na sa 3.385 billion pesos ang halaga ng mga proyektong kanilang sinusuri. Nakapaloob daw dito ang dalawang nakita nilang magkapareho ang location at description. Isa raw sa mga proyekto na doble ang pondo at kung pareho raw iyong nabayaran, pwedeng ghost project ang isa sa mga ito. Pinag-iisipan na rin daw ni Lacson na diretsyo nang ipaabot sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap nilang ebidensya sa halip na idaan pa sa Blue Ribbon Committee para mapabilis ang investigasyon. Sinusubukan ng BNC na makakuha ng panig ni Cayetano pero wala pa siyang opisyal na pahayag sa ngayon. Pero dati na nang inihayag na tila sinisingle out daw ang Taguig City. Sa isang Facebook Live, sinabi rin niyang may due diligence na ginawa ang kanyang kampo. Kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin yung mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. No? Yung mga kababayan, para lang malinaw, yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Sagot ni Lacson, hindi nila tina-target ang Taguig. Kinailangan lang daw nilang maunang mag-focus sa anomalous flood control projects sa Bulacan at Occidental Mindoro dati sa Blue Ribbon Committee nung siya pa ang chairperson nito. Pero noon pa man, may record na raw sila ng questionable project sa Taguig. Pinrayoridad lang daw nila ito ngayon matapos questionin ni Cayetano ang kanyang integridad. Dati nang nagtalo ang dalawa matapos sabihin ng dating SP na tila lumobo ang SALN ni Lacson. Bagay na dinepensahan ng dating PNP chief dahil sa lehitimong mga negosyo raw nagmula ang mga ito. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire. So yan mga ka-Wonder, nag-lockjaw si Senator Lacson. Pag sinabi natin lockjaw mga ka-Wonder, usually na-apply to sa mga fighting dogs. Na kapag kumagat gaya ng pitbull, kapag kumagat yan, hindi na yan bumibitaw mga ka-Wonder. At yun ang nangyayari ngayon dito kay Cayetano.
Dahil sa kung sino-sino na yung kanyang sinasabihan. No, may dinadawit niya si Erwin Tulfo, si Lacson. Kumbaga parang bakit kung ang pinag-uusapan kagaya niyan sa impeachment, no? Minsan may binabanggit pa na pag nasa labas, hindi naman sa loob ng impeachment, ano? Kunyari sa labas, may interview, kaya mayroon siyang Facebook Live. Kung sino-sino yung mga sinasabi niya, kaya nagagalit tuloy itong si Lacson na talagang minemaintain niya, sabi niya nga ni Lacson, mamamatay. Pinanganak akong malinis hanggang sa mamatay yung malinis yung kanyang credibility. And yet, pilit itong ginadawit, kumbaga sinisira ni Alan Cayetano. Kaya eto, hindi na siya tinigilan. No? Yung nakita natin nakaraan mga ka-wonder, mukhang lumaki pa yung mga nalakap nilang impormasyon. No? Dito sa 6.79 billion mga ka-wonder na insertion nitong si Alan Cayetano mga ka-wonder dyan sa GAA. No, na umabot nga ng ganyang kalaki. At sa pagpapatuloy nilang pagsasaliksik mga ka-wonder, at bukod diyan itong kapatid pa ni Cayetano, itong si Lino, mga ka-wonder, kung doon sa hindi nakakaalam, itong si Lino Cayetano, na siyang, I think, in-appoint ni PBBM ito may bagong posisyon ito na talagang pinupuri nito ang Pangulo. Kung gaano kataliwas si Alan Cayetano, no? Itong kapatid niya naman si Lino ay sumusuporta sa ating sa ating Pangulong Marcos. Talagang suportado niya ang Pangulong Marcos. At dahil ang mga naging dahilan mga ka-wonder ng kanila pong pagtatalo nitong si Lino, nung si Lino ay tumakbo noon mga ka-wonder, I think kung hindi ako nagkakamali, imbis na suportahan ito ni Alan, mukhang sinuportahan niya yung kalaban. Di ba anong klase yun, di ba? Dapat suportahan mo yung kapatid mo. So, doon, pinakita niya, sinuportahan niya yung opposing candidates, during local election, kaysa i-back up niya yung kapatid niya, mga ka-wonder. Grabe. No? Ito pa yung public rebukes ni Lino sa kanya, na may mga post na nakikita niya. Tama na, Alan. Ginaganon siya nitong si Lino. Enough, Alan. Kasi daming sinasabi nito No? Lalo na sa Facebook Live. Tuloy-tuloy yung bibig nito. Alam mo, sabi nga nung napapansin siya, na talagang panay ang depensa niya, panay ang paliwanag niya sa social media, wala siyang katapusan ipagtanggol yung sarili niya, at okay lang ipagtanggol yung sarili, kaso nga lang meron siyang whataboutism yun ang problema sa kanya, yung whataboutism niya. What about Lacson? Dumoble ang salin. Sabi nga ni Lacson, in fact, hindi lang dumoble, 4 na beses pa, pero hindi naman senador si Lacson that time mga ka-wonder. Nakuha niya yun sa mga negosyo at dineklara niya sa salin niya. Kaya walang question doon. Sabi nga ni Lacson, kung gusto niyo akong imbestigahan ng ombudsman, di imbestigahan niyo ko. Diba? At isa pa dyan, yung governance and power. Sabi ni itong si Alan, nananawagan na mag-resign. Naalala niyo ba yung panawagan nitong si Alan? Sinaway siya at binara siya nitong kapatid niya. Nasabi, kung gusto yung mga resign, dapat mag-umpisa yan sa ating mga Cayetano. Hindi naman niya sinabi. Di ba? Puro dada lang. Kung ano nang tinatawag sa kanya At sa pa, itong recent investigation nga, na una, itong kaldero, na kung mayroong ang shoot sa banga, may shoot sa kaldero, itong kanyang SEA Games 2019 na iniimbestigahan mga ka-wonder, na ilang milyones dyan. Actually, napakalaking bilyon, 10 billion po ang pondo dyan para magawa yan na ginanap dito yung SEA Games. At yan nga, may mga nabalita tayo dyan na hindi nabayaran ng contractor, hindi pa nabayad yung projects, tapos may mga unliquidated mula sa COA, kaya yan ay iniimbestigahan na hindi pa tapos. Humirit na naman siya. Kaya eto, kay matibag pa yun Ngayon, nagwa-whataboutism siya, binara niya si Lacson, ngayon, patay siya. Ano meron ngayon? Etong flood control niya. Na ultimo si Lino nagsasabi na marami daw flood control dyan sa Taguig. No? Kaya ito, ano naman yung bagong na-discovery? Sabi nga doon sa ulat, sa bilyonaryo, umaabot, mga ka-wonder, sa mahigit, mga ka-wonder, grabe, mahigit 30 billion, no? Grabe, ang laki nun, mga ka-wonder, nakakalula yung 30 billion. 1 billion pa lang, mga ka-wonder, kung makita mo, nakakalula na. Yun 30 billion, yun, kabuang, mga flood control infrastructure project na sinuri dyan sa Taguig. Na nagpapaliwanag nga si Alan, sabi niya, walang ghost. Kung ang ghost daw nagbigay na ng pera pero walang proyekto o pwede rin hindi tapos.
O pwede rin, sabi nga nagka-doble-doble, maaring ghost yan. No? Nabayad na, parehong project, o tapos, kumbaga, nagparehas, maaring ghost yan, ano? At sinabi rin mga ka-wonder na dumadami. Ito na, patay na. Dumadami yung ebidensya na nalakap nila Lacson, ano? Habang nagpapatuloy yung investigasyon, mga ka-wonder. Kaya durog na durog dito si Alan. At sinasabi niya, sinisingle out daw siya. Meron nga siyang post, pati si PBBM. Kumbaga, siguro sa tingin niya lang, sa opinion natin, na hindi raw Pangulong may-ari ng bansa. No? Bakit pati si PBBM binabanatan niya? Kasi naniniwala siya, mga ka-wonder, na siguro si PBBM ang nag-uutos. Kasi sabi niya nga dati, di ba? Hindi siya Senado ng Malacanang. No? Senado siya ng taong bayan, sabi niya. Ang daming sinasabi nito buti sana kung wala kang masisilip sa kanya. Hindi naman natin sinasabing guilty na ito, no? Pero habang iniimbestigahan yan, at yan, kapag yan hindi malinis, yung liquidate nga lang dyan sa kaldero, hindi pa tapos. Meron pang flood control. Kapag yan, hindi niya papaliwanag at hindi niya malaman kung saan napunta, katapusan niya na yan, mga ka-wonder. Makukulong din yan, gaya nitong mga beshi niya, mga ka-wonder. Itong ghost project na itong mga ka-wonder, nakalista to, no? Nakalista yan, mga ka-wonder, of course. Imposibleng hindi. Pero ang problema, hindi makita yung actual na lokasyon. Parang yung mga na-discover ni PBBM, yung iba nga tapos na Yung iba meron, mo sabi nga kanina sa seminar namin sa partido, sa Balay Partido Federal. Sabi ron, may mga project, flood control nakalagay dito sa kabundukan. No? Biruin mo yung mga pamamaraan itong mga Pilipinong politikong magikero. Bukod sa commissioner nangungumisyon, nangungulimbat pa, mga ka-wonder. Grabe. At isa pa, walang malinaw na bakas ng construction. No? Yung sabi nga, dun sa isang post na nakita ni PBBM na karatula, nag-umpisa ng ganitong taon at tapos na. Nung tinitignan ni isang hukay, walang nangyari, mga ka-wonder. Grabe kakawatan. Kaya dapat dyan, wakasan na. Itong mga nagko-comment ngayon, binabanatan si PBBM. Bakit daw? Sona niya na Ang sinabi niya doon na, mahiya naman kayo, sabi ni PBBM. Pero daw, ang napakulong niya lang na may kinalaman sa flood control ay itong si Jinggoy. Wala na raw iba. No, wala na raw iba, si Jinggoy lang. At saka itong mga diskaya, ang hinahanap kasi nila, mga ka-wonder, yung big fish. Yung talagang malalaman talaga na talagang mayroon talagang papel na malaki at hindi lang iisa. No, kaya yun ang sinasabi na ano pang sasabihin ng Pangulo sa sona niya. Well, sabi ng isang abogado, no, may bibida ni PBBM. Actually, hindi masyadong pinapakita ito ng media. Yung mga nagawang proyekto, no, yung mga bagong infrastructure, agriculture, at kung ano-ano pa sa bawat sulok ng Pilipinas. Yan ang kanyang ibibida dito sa kanyang SONA sa 2026. Dito, mga ka-wonder, sa Lunes na. No, kasi inaabangan lang nila yung naipakulong na sangkot sa flood control. Yun ang inaabangan nila Hindi nila tinitingnan yung mga na-accomplish. No? May isa pa, mga ka-wonder, may mga 2 cases study rito, no, na inilantad ni Lacson bilang halimbawa ng mga sinasabing infrastructure project dyan sa Taguig. Yung sinasabing double appropriations, mga ka-wonder, yung nabanggit ko kanina. May mga proyektong umano na bigyan na ng pondo ng higit sa 1 beses. Proyekto yan, isang proyekto, pero nabigyan ng pondo ng ilang beses. Di ba halatang halata, mga ka-wonder? Grabe halatang halata na parang, ewan ko hindi ko lang alam. Hindi ba yan na-liquidate? Hindi ba yan na-check? Hindi ba yan na-double check? Dapat yung nag-a-approve niyan, dapat imbestigahan din. Sabi nga doon, mga ka-wonder, mahigit 1 tao ang sangkot. No, biruin mo, kada proyekto, parang pagkakarinig ko, 100 milyon? 100 milyon, mga ka-wonder, napakalaki nun. Ilang beses mo yan, kadoble-doble. Hindi lang yan. Siguro mayroon pa ibang lugar. Sabi nga, maraming ghost project sa Taguig. Kaya pinag-aaralan, mga ka-wonder, kung nagkaroon ng dobling paglaan, no, ng pondo para sa isang proyekto. Grabe. Kaya inaalam, mga ka-wonder, na itong posibleng pattern nga, no, na hindi na to hiwalay na kaso. May mga ganyang kaso na na-discover itong sila PBBM, sila Vince Sison. Kaya si Vince Sison, mga ka-wonder, kung makita nyo sa interview, grabe. Ang lupit niyan. Kung murahin niya yung kontraktor. Hindi ka pala Nagago mo ba kami? Kailan mo tatapusin yan, ha?
Gaganon. Astig talaga si Vince Sison sa mga ganyan. At dapat talaga maging mabagsik. Diba? Kaysa maglalagay tayo ng Pangulo, no? Sa mga susunod natin, na alam na natin na may pagkasindikato. Papayagan. Kawawa ang bansang Pilipinas. Pabayaan mo na yung mga tanga. No? May nakita nga ako mga ka-wonder na lubog sa baha. Yung kamao na lang yung nakalabas. Sabi niya kahit malubog sa baha, Duterte pa rin. Sabi niya, grabe yung mga ka-wonder, only in the Philippines lang ba yan? Sabi, sobra naman yung cult level niyan. Alam mo yung pag sinabing cult level, kahit tama, kahit mali na, yung pinagagagawa, oo pa rin ng oo. Bakit? Pag tinanong mo, basta. Yan. Basta. Hindi na ibig sabihin, hindi na pinagagana yung coconut shell niya. No? Na maliit na nga lang, hindi pa pinapagana. Yan ang problema. Kaya itong sinasabing mahigit umabot sa mahigit 30 billion mga ka-wonder, ayon dito kay Senator Lacson, ay hindi lang flood control ang sinusuri dyan. Hindi lang, kasi may iba pang proyekto Nakatutok tayo masyado sa flood control. Kala nila hindi na masusuri yung iba. Kasama din dyan mga ka-wonder yung ibang infrastructure projects na konektado dyan sa lugar sa Taguig mga ka-wonder na parehong network. No, habang dumadami mga ka-wonder yung mga documents, of course, pag sinusuri mo yan, pina-file mo yan, kinukuha mo yan, kumukuha ka ng kopya, lumalaki yung kabuuang halaga ng investigasyon. Kaya sabi ni Senator Lacson, umaabot na sa mahigit 30 billion pesos. No? Yung mga sinasabing paglabag na sinisilip. So, yung una, ano yun? Ghost projects, double appropriations. Isa pa dyan, mga ka-wonder, no? Ito yung likas na likas overpricing. Yan. Yung sinasabi pang kickbacks na banggit ni PBBM. Ito yung isa pa na nakita sa kanya, yung 6.79 na sinasabing budget insertion mga ka-wonder. At posibleng sabuatan ng ilang officials at contractors na sinasabing bidding na dumaan ba yan sa tamang bidding at for formality na ng bayan, dumaan ba yan sa tamang proseso, no? At sabi nga dyan, hindi lang isang tao ang maaring maimbestigahan at sangkot. Na kahit sabihin ni Senator Alan na wala raw flood control, hintayin natin imbestigahan. At kapag yan mga ka-wonder ay talagang naimbestigahan na, sabi nga ni Lacson, mabuti idiretso ko to sa ombudsman para hindi na matagal, hindi na dadaan-daan dyan sa Blue Ribbon. Kasi mga ka-wonder, isa pa sa nireklamo ni Lacson, nung iba pa, bakit hindi imbestigahan dito sa Blue Ribbon? Kagaya nitong inuungot ni Marcoleta, na sumisigaw sila ng flood control investigation, ginagawa nilang tanga yung tao. Bakit? Bakit hindi kayo pumirma? Kung talagang sinasabi, hindi sila pumirma. Sinasabi lang nila, napapailing na lang mga tanga yung tao pag hindi naintindihan. Pero nga, bakit hindi sila pumirma? Kaya yung sinasabi dyan, mga ka-wonder, no? Na imbestigahan yan, na dapat mabilis, na hindi na magkadoble-doble. Kaya sasabihin, ba't di nyo pinapaano sa Blue Ribbon? May umiimbestiga na nga magkakadoble-doble pa para mas mabilis. No? At kapag yan natapos na, ay madaan na yan dito sa Sandigang Bayan at malagyan na ng mahiwagang posas itong si Alan kung mapatunayan siyang guilty. Yan mga ka-wonder, nag-lockjaw ang panga ni Senator Ping Lacson. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong bagong na-discovery na mahigit sa 30 billion pesos umaabot yung mga anomalya dyan sa Taguig. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.